sunshine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. Ooh, His presence is a treasure this world can afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me, yet He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Amen and amen. Opo, mamaya mga ko, magsama-sama tayong naliligayahang mamuhay ng umiibig sa ating pong Panginoong Hesukristo. Opo, atin nawang maalala ng ating pong Panginoon ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Opo, lahat ng mabubuting bagay, yan po ay galing sa ating pong mahal na Diyos. At siyang pinagmumulan ng ating buhay, ng ating pong kinabubuhay, ng ating kapayapaan, ng tunay na kaligayahan, ng ating kapahingahan at kaligtasan. Kung wala siya ay wala po tayo. Kaya po mga minamahal ko, atin po nawang maramdaman na naliligayahan tayo na namumuhay na umiibig sa Panginoon sapagkat makasisigurado tayo na tayo po ay Kanyang iniibig. Ang kinakailangan lang po yung ating pong pagtugon sa Kanyang pag-ibig na yun na mahalin din natin siya. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sabbath, malipayong adlaw na ipagpahulay. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Ano mang oras po ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo na mundo naroroon, ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala at huwag malilimutan na tayo'y minamahal ng Diyos at lubos siyang nagmamalasakit sa atin at nagnanais na tayo po ay pagpalaing mainam. Ako pong muli ang inyong lingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay magsama-sama umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mga halagang mensahe ng pag-ibig sa atin at atin pong ilagay ang ating pong Panginoon. Una at pangunahin, put God first and you will never be lost. Atin po binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamagitan po ng Google Meet at gayon din ng YouTube. Atin po silang nakakasama rin, mga kapatid, sa ating pag-upload. Ating binabati sila Sister Marical, sila Sister Melda at ang aking buong sambahayan. Ayan, good morning. At gayon din si Ate Edith.
Good morning and happy Sabbath po sa inyo. Kung meron po kayong gusto i-shoutout, shoutout po mga kapatid. Samantalahin po natin at nakakaunti pa lang naman po tayo. Isang maligayang araw ng Sabat po sa ating lahat, mga kapatid, maging sa mga kapatid natin sa Facebook Live. Gising-gising na po tayo at tayo po'y masayang makapag-fellowship sa ating Panginoon sa umagang ito, showers of blessing at salamat sa panibagong buhay muli at kapahingahan na binigay sa atin ng ating Panginoon. God bless us all. Yan, thanks so much, Sister Marical, sa inyo pong pagtugon. At sa ating pong mga nasa, yung mga nanonood po sa atin sa YouTube, ay amin po kayong binabati. At laman po kayo ng aming pong panalangin. Nawa ay nagiging blessing po sa inyo ang panonood ng mga videos na nai-upload. At pakitignan nyo lamang po ang atin pong, ang unang title po natin, yung para madali nyo pong matatandaan sapagkat yun po yung pinakamaikli na maaari nating matandaan. Morning devotional, mahal ka ni Jesus. Pagka tinype nyo po yon ay lalabas po siya at pakiklik nyo po yung pong icon ng God's Messages of Love Ministry. Pakipindot nyo po yon at lalabas po ang mga videos at yung pinaka po ay makikita nyo at pwede kayo mag-subscribe at mag-iwan po ng like at makisuyo po na atin naman din pong pindutin ang notification bell upang sa gayon ay sa mga pag-upload po natin ay kayo po ay laging updated. Yan, thank you so much po sa inyo. At ating binabati rin at binabati tayo ng mga nasa FB Live na. Andiyan si Sister Melda, sabi niya ay happy God first morning everyone. Every gising is a blessing. Happy holy blessed Sabbath everyone. God bless us all. At si Ate Mary, happy Sabbath. Have a peaceful day. God bless our devotional. God bless the family. Amen and amen. At ganyan din si Tatay Ricardo. Ay good morning po. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. At ganyan din si Nora Arena. Good morning po sa lahat. Happy Sabbath po. God bless us all. At si Nanay Eva at Tatay Mando Caños, happy Sabbath mga kapatid. Kita-kita po tayo dyan sa IPAG, mga kapatid natin. Tayo po samang magpuri sa ating pumahal na Diyos. Magandang morning. Happy Sabbath, Sister Nora. Good morning po. Happy Sabbath. Happy morning devotional sa lahat. Ate Edith, Sister Marica, Sister Imelda. Morning po. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nagkatipon-tipong muli. Salamat po. Amen and amen. Opo, happy Sabbath sa inyo po dyan. Okay, so atin naman din pong babatiin ang ilan sa mga nagpapeno, nag-react, nag-share ng video kahapon at mga nanood. Atin pong binabati sila Sister MJ, Sister Annabel Barrios, Sister Jennifer Casimo, Bot Guevara, Sir Raul de Castro, Mox Tolentino, Manang Melda Gustilo, Nanay Aurora Aranya from Georgia, Sister Anelia Cabahid, Sister Efren Portes, at gayon din po, Sister Josel Perona, Romel Sabino, Brother Jerome Bitog, Sister Lynn Rose, ang aking pong pinsan Maria Criselda Gomez, Mimosa Enriquez, at gayon din si Ma'am Amelia Soriano. Thank you so much, Sister Ami, Ma'am Ami, sa inyo pong suporta sa ating pong media ministry / church planting at natanggap na po namin ang inyong pong ipinadalang tulong. At may God bless you po sa inyong pong buong family at kayo din po sa inyong pong ministry. At kayo din natin po binabati ang ating pong kinabibilangan South Bataan District, panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at kayo din ang kinabibilangan nating Area 3, sa panguna natin pong Area Coordinator, Pastor Michael Sarabia, at ang mga churches ng Bataan, Olongapo at Zambales. At atin po binabati rin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at gayon din po sa Kiambao, Galacia, Santos Clan, Malda, ang ating mga kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, gising-gising na po at tayo po ay sumama na sa ating pong morning devotional. At gayon din po, ating pong pinasasalamatan ng ating pong mga sponsors and followers sa FB at nawa ay ang ating pong mga subscribers sa YouTube. God bless you po.
At patuloy nawa tayong maging maalab sa pakikipagtagpo tuwing umaga at gabi at sa bawat sandali sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. And happy birthday! Maligayang karawan. Ang sabi ng FB ay birthday ngayon ni Sister Annabel Barrios. At gayon din ang aming kapitbahay, si Alisa Ibarrientos, Ruth Padilla, Jenaline Abay-Abay. Yan. May God bless you po. At nawa marami pang birthdays ay yung po maging karanasan sa biyaya at kagandahang loob ng ating pong mahal na Panginoong Hesus. Ano po? At ang blessing niya ay sumagana po sa inyo. At gayon din ang kanyang pag-ingat, patnubay-gabay ay sumainyo po lahat. Okay, atin pong binabati rin si Sister Ami Escobar. No po? Magandang morning. Happy Sabbath, Sister Ami. Happy morning, devotional. Good morning po. Happy Sabbath po sa bawat pamilya po nakasama natin sa Google Meet at sa mga nasa FB Live po. At pasasalamat po sa ating Panginoon at yung pong aking inatenan na kasal kahapon ay napakaganda regalo po mula sa Panginoon dahil napakaganda po ng panahon dito sa amin. God bless us all. Amen, Sister Ami. Yan, congratulations po sa mga newlyweds na inattendan ni Sister Ami. At magandang morning. Happy Sabbath, Brother Alan and family. Good morning din po sa inyo, Brother Marlon, sa inyong pamilya, at sa bawat isa po natin sa ating programa ngayon. Sama-sama ito po nilang pagpalain. And kita-kits naman po mamaya. God bless us all. And thanks so much sa pagbati at ating pong pinasasalamatan din ang ating pong mga matsyatsaga at magigiting na mga sharers. Thank you so much po kila Donald Jones, Sarah Marie, Ate Juby, Ate Sheni, Ate Per Reyes, Sir Jennifer Casimo, Sister Nora Arenas, Sister Melda Diego, Ate Tessa Lober, Sister Maylin Basea, Rayleigh, at gayon din po si Tita Lolet. At maraming salamat po sa ating pong mga nag-sponsor, ano po, yung ating pong mga walang tigil at mga magigiting natin pong mga sponsors. Thank you po so much sa inyo. Isa po dyan, Sister Mary May Doliosa Espiritu. Thank you so much po. May God bless you po. At kita po tayo dyan sa IPAG. At gayon din, Sister Edna Macodempis Desperos. Good morning! Happy Sabbath mga kapatid. God bless us all. Sa ating pong pagpapatuloy ng pagpupuri sa pamagitan ng pag-aawitan po, mga kapatid, ay tayo po umawit ng isang English song na nagpapaalalang muli, saan nga ba matatagpuan ang tunay na kaligayahan? Wala na pong iba, kundi sa ating pong Panginoong Hesus lamang. Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Natin pong awitin na po natin na may tunay na pag-anyay at pangailangan ang Come Holy Spirit, I Need You.
Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos, pinupuri ka namin, luwalhati sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Panginoon ng Panginoon. Manlalalang manunubos sa tagapagligtas ng aming buhay. Ang pag-ibig mo wagas at binigmamalim noon ngayon magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos na mahabagin, maawain, mapagpatawad, mapagkalinga. Sa umagang ito kami po'y nanghinang tawad sa nagong pagkakasala. Limang po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay ninyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa. Kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami sa mga may kaarawan ngayon. Kay Sister Ana Belbarios, ganun din naman po kay Ate Lisa Ibarrientos, kay Ruth Pineda Padilla, at ganun din naman po kay Jenaline Abay-Abay at sa aming pamangkin na si Kristen Mel Sabino. Patuloy niyo po silang pagpalain na marami pang kaarawan ang dumating sa buhay nila. Maranasan po nila na kayong Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa buhay. Salamat din po Panginoon sa mga biyaya pagpapalang aming nakamtan. Kami po nagpapasalamat kay Ma'am Amelia Soriano sa pagtulong niya sa Lamaw Mission Group. Naway patuloy niyo po siyang pagpalain na marami pa pong pagpapala ang kanyang makamtan. Bigyan po siya ng mga biyaya pagpapala ng gagaling sa kalangitan. Patuloy siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan. Magamit po ito sa inyong gawain. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po'y nakatagpo ng kahabagan at kaawaan sa inyo, Panginoon, maaari po ba ang lahat ng may karamdaman ng stroke, Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, si Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay ni Raymark Mercado, ganun din naman si Monique Angeles, Kuya Winfred Mocodompis, Julius Corpus, ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nonay Abdilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Aslis Segundo. Miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa. Ganun din naman si Janet, si tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abellera, si Alexa Berador, Kuya Pilomeno Cuenca, TJ Marcelino, Bert Urbanos, Marco Artalejos, John Earl Lucas Agustin, Ana Teresa Manila, at si Sister Nancy Arujado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanyang sabayanan. Ganun din naman kay Tito Boy, kay Chuck Resim, kay Willie Marquez, kay Nanay Giding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Ting Lardes, na siya po ay patuloy na tulungan na siya makalakad ng muli. Ganun din naman po si Tito Roel Lopez, Tatay Mando Caños, Kuya Benny Doniego, Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Nil Adel Dutimas, Sister Angie Dutimas, at si Auntie Vic Fernandez. Dadalangin din po namin sa inyo, Sister Lady Bitog, Sister Ate Ambrosio at ang kanyang nanay, Nanay Juanita Kapakungan, Nanay Esther Kaibigan Tabian at ang kanyang mga apo, Nanay Baby Benitez, si Tita Mary, si Mama, si Nanay Josepina, patuloy na kagalingan kay Ate Edith at kay Kuya Mitch West sa kanilang mga nararamdaman. Naway sila po inyong pagalingin. Si Kuya Edgardo Manansala, Tatay Susi, Ate Jervelia Rosa, Nanay Nelly po Mulurin, Engineer Humalon Joshua and Liberoche, si Sister Jessa, ang anak natin Marlene Ligaspi na may sleep dis at ang asawang si Kuya Rapi. Dadalangin din po namin sa inyo si Ate Edith Jones, si Kuya David Jones, si Ate Tita Lita Baluyot, Ate Lelia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Ben Ferrer at kanyang ating si Sister Licerta Mario, Ate Sarah Marie, Ate Rebecca Pilayo, Kuya Jack Diego, Roda Dawal na may heart problem, Nanay Mele Progosa, ganun din si Nanay Lucy, si Ate Linda Aquino, si Ate Marina Langrio, Health and Healing and Recovery. Ganun din naman sa kanyang mga mahal sa buhay, kalusugan. Nadalangin din po namin sa Kuya Lino Mateo, Ate Beres Pereguera, Ate Rosemary Pilina, Ate Pereyes, Nanay Linda Custodio, Marvin Raposa, Sister Jaylin Espirito, at ganoon din naman si Baby Adi sa kanilang kalusugan. Sister Queenie Dungka, Health and Healing and Recovery, kay Sister MJ at kay Gerard Logo, at ganoon din naman kay Kuya June Villarosa, kay Sister Jen, kay Sister Donna sa kanilang karamdaman, patuloy silang pagalingin. Idalangin din po namin sa inyo si Tatay Ricardo Bacobe, Tita Nene, Tito Ruben, Melissa Empansi na may brain bleeding, Tatay Moises Basaya, si Lila na anak ni Sister Ann na may pigsa sa ulo na ito po ay gumaling. Ganon din naman si Tita Peli sa kanyang nararamdaman, patuloy po siyang bigyan ng kagalingan na manumbalik ang kanyang kalakasan, magamit po ito sa inyong gawain.
kay Kuya Dante and kay Kuya Ernie, kay Machutusi, na makapagsalita na po ang batang ito. Ganun din naman si Skyrel Gabriel, makalakad na din po siya at makapagsalita. Si Pastor Raiz Gabosa at si Rihanna Ligaspi sa kanilang operation, sila po ay tulungan na maging successful kung kanilang operasyon. Ganun din naman po si Sister Iris Iscon at si Ate Josephine Irag na nasa hospital. Patuloy niyo po silang bigyan ng kagalingan at sila po ay makalabas na. Si Nanay Miranda, ganun din naman po si Sister Laura Padilla sa kanilang health and healing and recovery sa naranasan nilang operasyon. Dinadalangin din po naman sa inyo si Ate Nora sa kanyang kalusugan, si Abby at si Melanie Malit sa kanyang MRI, si Sister Sol, si Brother Tolitz, Sister Mina sa kanilang pagalingan at sa kanilang kalusugan. Inyo po silang paggalingin. Dinadalangin din po ang Magyaol family, si Ate Gina at ang anak ni Ate Tina lahat na na-aksidente. Ganon din naman si Clarice Leon ko sa kanyang kalusugan at si Brother Marlon at ang mga hindi ko po nabanggit na mga may karamdaman ay inyo pong patuloy na gawaran ng iyong mapagpalang kamay na nag-alis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan, masusan ng pagkalain ng gamot tulog pagkain na dadali sa katawan, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan sa bawat isa. Blessing sa aming morning devotional 7-7 prayer card group sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito. Ibalik sa kanila siksik-liglig umapo ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikinahok sa inyong mga gawain. Ganun din naman po kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Manugang at po ni Ate Mindakino, kay Gio Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila naroon. Ito po silang Patlobayan, si Edwin Garcia, si Hazen, si Mort Peroque, Yonica Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Perez, ang buong pamilya ni Tita Peli, ang buong pamilya ni Ate Laura at si Kayla, si Kylo at si Kathleen panumbalikin sa pananampalataya. Sir A. Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace. Sister Tina Gumido, Kevin Salverio, in quest of faith, blessing and guidance kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, at kay Ate Josariano, kay Lola Elena, at kay Lola Romy. Ang mga pinagdaraan ng problema, maging magana kanilang pasanin, Panginoon, sa tulong nyo. Tatay William Balicoco and family, Arlene Mendoza, Manyaol family, Baloyot family, Sister Mylene Basaya at ang Basaya family, Ate Tina Lat, at ganoon din naman si Angel Polvera, Sister Chela Advanza, Sister Annalyn Ponte, si Jacob at si Joshua, na anak ni Sister Marge at si Ate Judith at ang kanyang asawa. Ganoon din naman si Dayan. Dinadalangin din po namin sa inyo si Kayla at ang Santa Cruz SDA Church ay magkaroon ng peace and unity. Si Jester Joy Hinampas, siya ko po inyong tulungan na makapasok po siya sa kanyang trabaho, na makapasok siya sa interview. Ganyan din naman po ang Bible student ay newly baptized sa Barangay Tambo Music and Ministry Guidance and Protection ng Blessing sa buong kahilingan ni Sister Marilyn Espiritu sa kanyang pamilyang Lamau Mission Group, ang Imelda Church Building, Kinawan. Ganun din naman po ang CLPM. Dinadalangin po namin sa inyo ang crusade na nagaganap sa buong mundo. Inyo po itong Patnubayan at ang Women Ministry Crusade nila Sister MJ. Ganun din naman po ang gaganaping Women's Ministry, Women's Fellowship sa IPAG. Inyo po itong Patnubayan, ang iyong mga anak na magsisidalo doon na makarating po ng maluwalhati ang bawat isa. Ganun din naman po ang lupa ni Tito Boy, naway ito po ay mabili na sa tulong nyo. Ang kalooban siya maganap at di po ang sa amin, ang mga bagong binyagan sa Lamau Investment Gahan. Ino po itong Patnubayan at ang iyong anak na si Pastor Ian Felicitas at ang kanyang pamilya. Patnubayan niyo po sila sa GC at ang mga kanilang pangkulin na gagampanan doon. Inyo po silang bigyan ng karunungan at kalakasan at ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito. Itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahiran na lang sa kapananan ng kanyang labi. Pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalita, maging pagpapala sa bawat isa. Amin tong isa kabuhay at ibahagi rin naman sa aming kapwa. Bigyan po kami ng magandang internet connection. Ito po yung kawal na sa Satanas. Lukuban kami ng libo-libong ang sa magagabay. Binabati po namin kayo ng maligayang araw ng Sabat sa umagang ito. At bawat isa sa paglalakbay ay makarating ng maluhati ng nasa inyong pangalaga. Binabalik namin ang papuri pasalamat sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Imelda, sa prayer. Thank you po. Amen. Thank you so much. Atin pong nanguna sa panalangin at atin pong purihin, sambahin at pasalamatan ang ating pong mahal na Diyos na siyang sa atin ay lumikha.
may-ari sa atin. At tunay nga na kung wala ang ating pong Diyos, wala po tayo. At marapat lamang na atin po siyang unahin lagi at atin po siyang gawing number 1 sa buhay po natin. Every gising is a blessing. Yan po ang katibayan na tayo ay mahal niya, na tayo po'y muling ibinangon, taglay ang panibagong buhay na pautang. Opo, maikli lamang po ang buhay at matuloy ng panahong lumilipas ay atin pong samantalahin ng buhay na pinagkakatiwala sa atin, na ating pumala Diyos, at huwag natin gugulin sa kalungkutan, sa kagalitan, sa hinanakit, sa hindi pagpapatawad at hindi sa paghingi ng tawad. Tayo po'y binigyan ng isa pang pagkakataon upang magtalaga sa ating pong mahal na Diyos at nawa ay samantalahin po natin ito. At magalak tayo sa Panginoon. At sasabihin ko muli, magalak tayo sa Panginoon sapagkat sino po ang tumanggap ng mga pagandang regalo na hindi po naliligayahan. Po, mga minamahal ko, ang buhay natin ito ay napagandang regalo. Kaya tayo po ay maglagay ng ngiti sa ating mga labi. At sabi nga, happy is the people whose God is the Lord. Kaya kung ang Lord, ang inyong pong Panginoon, kung ang Lord, ang ating pong Diyos, ay maging makita sana sa atin ang tunay na kaligayahan. Okay, so atin po binabati rin na happy birthday si Sister Francine Alison Espiritu. Yan, happy birthday po. At nawa maraming blessing na mula sa ating pong mahal na Diyos sa inyong pong patuloy na matanggap at maraming birthdays pa ang ipagkaloob ng ating pong mahal na Panginoon. Ang pag-ingat, patnubay at gabay ay sumainyo po. At ganyan din Sister Bioli Spargera ay bumabati ng good morning po. Happy Sabbath day po. God bless us all. Invited ka namin, Sister Bioli, sa Ipag Church po. Ay magkakaroon po ng pagtitipon-tipon doon. At nawa ay kayo po ay makarating doon. At magkita-kita po tayo doon. Sila Sister Marical ay naroon din po. At amin po kayong inaanyayan. Welcome po kayo doon, Sister Bioli. At ganyan din, sabi ni Sister Mary May, thank you po sa prayers for Adi. Okay na po siya, aawit na po mamaya. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Ayan. Okay, so ang oras po natin, time check, 5:54 in the morning. At yan po ay hudyat upang tayo ay bumangon-bangon na, gumising-gising na. At halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong family ay magsama-sama sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera na ating pong Prinsipe Emmanuel, tayo po ay nagkakaisang magkakasamang sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Opo, buong family po, ang minamahal ko, iniibig ng Diyos, mahalaga sa Diyos ang pamilya. Kaya nga po tayo din ay magpahalaga sapagkat ang pamilyang binubuo natin dito ay ang pamilya ring iakyat sa sangkalangitan. Kaya kung dito pa lamang nagngangat-ngatan na po tayo, mga kapatid ko, ay ano po ang ini-imagine natin sa pangwalang hanggan. Hindi po maaaring magkagayon. Ano po? Kung paano po nawa ang nais natin sa walang hanggan, isang kapayapaan, puno ng pag-ibig na environment, ay ganun din po natin simulan dito po sa ating pong mundong pinagtitrainingan. Opo, ang ating pong mundong ginagalawan, ang buhay po natin dito ay training po sa pangwalang hanggan. Okay, so tayo po muna ay manandaling manalangin bago tayo patuloy na umusad. Dakila namin Diyos, Ama naming banal, hihinto muna kami sandali. At amin pong babasyuhin ng amin pong mga kopa upang sa gayon ay masalinan niyo po kami ng inyo pong mga dalisay at mga banal na aral. Nawa o Diyos, ang banal niyo Espiritu, ang siyang isugo po ninyo, maihanda ang amin pong tenga sa pakikinig. Gayon din ang amin pong puso't isipan sa pagtanggap po o Diyos ng inyong mga natatanging mensaheng nais niyong iparating sa amin. Nawa magsalita kayo. Ang banal niyong Espiritu, Diyos, ang magkaloob ng karunungan at ng kapamahalaan upang ang amin pong lahat ng aralin ay maging kapaki-pakinabang at maging blessing po sa amin at ang iyong katotohanan ay aming matagpuan at ang katotohanan niyo siyang magpalaya po sa amin at ang salita niyong katotohanan ang siyang bumanal po sa amin. Opo, nawa sa umagang ito, ang inyong presensya ang siyang amin pong masumpungan at ang bawat isa sa amin ay mabless at makapagdala rin ng blessing sa pamagitan ng amin pong pagsishare. Ang inyo nawang mga anghel ang italaga upang kami po ibantayan at ingatan.
Huwag po kami mapasok ng tukso, bagkos kami po'y makayari na kayo ang siyang aming nakatagpo, na itaas, na luwalhati at nabigyan kapurihan, wala ng iba, kundi kayo at kayo lamang. Ang lahat pong ito inihiling, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, so ating binabati rin sila Sister Wilna Rolye. Happy Sabbath po sa inyo sa lahat. See you all. At gayon din si Brother Chris Pongski, Sister Annalie, at ang inyong buong family. Ang sabi ay good morning po sa ating lahat. Okay, so atin pong inianyahan kayo, mga minamahal ko, na tayo po ay mag-share na, no po, habang tayo po ay sumusubaybay. Okay, so hayaan nyo natin pong ipa-flash sa screen ang atin pong aralin ngayong umaga. Okay, ito po. Kayo po ba'y naghahanap ng kayamanan? Ito po. At ngayong umaga ay atin pong titingnan, mga kapatid, ang tunay na kayamanan na dapat nating hanapin. Po, yan po ang mga bagay na hindi nakikita at hindi nahahawakan. Yan po ang mga bagay na pangwalang hanggan. Yan po ang marapat na maging una at pangunahin na atin pong hinahanap. Ito po ngayon ang ating pong Hunyo 21, tunay na kayamanan. Ang sabi po na aklat ng Mateo, Kapitulo 8, talatang 20. Ang mga lobo ay may mga butas at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang makahigaan ng kanyang ulo. Okay, atin pong pag-aralan ang buhay po ng ating pong Panginoong Hesus. Po, ito'y kanyang sinabi sa mga nagnanais na sa kanya ay sumama. Binigyan niya ng pasubali, mga minamahal ko, no? Kasi iniisip na siguro na bed of roses ang makasama ang Panginoon, no? Sapagkat siya'y makapangyarihan sa lahat nang siya po'y nagkataong tao. Pero ito po ang kanyang ipinakita na magiging karanasan ng taong sa kanya'y susunod. Siya po ang tinutukoy niya dito, mga kapatid ko, ng sarili niya. Ay sabi nga ang pinag-uusapan po dito ay ito po ay mga tirahan, mga kapatid ko, ng comforts ng pamumuhay. Po, yung pong lobo may mga butas, mga ibon ay mga pugad. Ngunit ang sabi dito, ang anak ng tao ay walang makahigaan ng kanyang ulo. Okay, atin pong samahan ng pagbubulay-bulay. Mag-reflect po tayo, mga minamahal ko, sa ating pong mga babasahin at mga mapapakinggan. At please po, mga kapatid, ay samahan po natin ng napakaraming prayers. Atin pong ipag-pray na buksan sa atin pong unawa ang nais na iparating sa ating personal na ating pong mahal na Diyos. Opo, personal message po ito na may pag-ibig. Okay, kung handa na po, ito po ang laman. Si Kristo ay naparito sa mundong ito upang mamuhay ng ganap na pagsunod sa mga batas ng kaharian ng Diyos. Siya ay naparito upang itaas at parangalan ang mga tao, upang gumawa ng isang walang hanggang katwiran para sa kanila. Siya ay dumating bilang isang daluyan kung saan ang katotohanan ay dapat ibigay. Sa kanya natatagpuan ang lahat ng mga kahusayang kailangan sa ganap na pagiging perpekto ng pagkatao. Ibinigay ni Kristo ang kanyang mataas na utos sa mga korte ng langit at isinantabi ang kanyang maharlikang damit at korona ng hari. Dinamitan niya ang kanyang pagka-Diyos ng sangkatauhan para sa ating kapakanan. Siya ay naging dukha sa makalupang kayamanan at mga pakinabang upang ang mga tao ay yumaman sa walang hanggang bigat ng kalwalatian. Siya ang pumalit sa kanyang lugar bilang pinunong sangkatauhan at pumayag na tiisin para sa atin ang mga pagsubok at tusong dulot ng kasalanan. Mahal ka ni Jesus. Mahal tayo ng Diyos. Yan po ang isinisigaw ng una po nating binanggit, ng una po nating binasa. Kung atin po itong paikliin, mga minamahal ko, ay pag-ibig ang laman ng ating pong binasa. Lahat po ng iyon, ginawa ng ating pong Panginoong Diyos upang tayo po ay kanyang bigyang halaga. Tayo po ay kanyang iangat.
Tayo po ay kanyang iahon mula sa ating pong lusak na kilalalagyan ng kasalanan upang tayo po ay palayain, mga minamahal ko, sa ating pong sa umaalipin sa atin na pagkakasala na siyang ating ipakapapahamak. Kaya ang buhay niya, mga minamahal ko, natin pong pinag-aaralan ay yan po ay wala ng iba kundi para tayo po, mga minamahal ko, ay pagpakitaan ng kagandahang loob at ipakita na tayo po'y mahal ng Diyos. Po, lahat po yan, mga minamahal ko, ay kanyang ginawa alang-alang sa atin. Ang isa pa nga, no? Ang sabi doon sa akin nabasa, ang koronang tinik na kanyang isinuot sa kanya ay kanyang isinuot upang ang korona o ang putong ng buhay naman ay mailagay sa ating pong mga ulo. Paganda po, no, mga kapatid. Siya ang nagbata ng para sa atin. Yung perpektong pagsunod niya, yun po naman ang atin. Ano yun? Brother Dong, wait lang ha. Okay, so ang perpektong pagsunod niya, mga minamahal ko, ay tunay nga na ito po ang siyang atin pong sabi nga salvation is by means of substitution. Ano po ang ibig sabihin? Yung pong para sa atin, sapagkat tayo ay nagkasala, sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala, hindi nakabuo sa katwiran ng Diyos, Roma 3:23. At ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung para sa atin po ay kanyang binata. Siya na walang sala, siya na namuhay na may perpektong pagsunod, kinuha niya ang para sa atin at ibinigay niya naman sa atin ang para sa kanya. Alin po yon? Yung perfect obedience to the law of God. Yun po ay kanyang kinabuhay. Ito naman po ang ibinibihi sa atin. Sa sandaling ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang personal mong tagapagligtas, yan po ang nakikitang bihis-bihis natin sa mata ng ating pong Panginoong Diyos. Opo, mga minamahal ko, kaya nga, thank you Lord. Wala kang katulad. Ikaw nga ay tunay na dapat pagpasalamatan. Ang sabi dito, siya ay maaaring dumating sa kapangyarihan at dakilang kalulatian na sinamahan ng maraming makalangit na mga anghel. Ngunit hindi siya ay dumating sa kababaang loob ng mababang mga magulang. Siya ay pinalaki sa isang malabo at hinamak na nayon. Namuhay siya sa kahirapan at madalas nagdusa sa kawalan at gutom. Ginawa niya ito upang ipakita na ang mga kayamanan sa lupa at mataas na ranggo ay hindi nagpapataas ng halaga ng mga kaluluwa sa paningin ng Diyos. Ito po ay napagandang mapakinggan. Ano daw ang dahilan? Tingnan niyo po ito. Ginawa niya ito upang ipakita ng mga kayamanan sa lupa at mataas na ranggo ay hindi nagpapataas ng halaga ng mga kaluluwa sa paningin ng Diyos. Anong sinasabi sa atin? Ikaw man ay hamak, mga minamahal ko. Tayo man ay walang sinasabi dito sa lupang ito sa ating pong at ating iniisip na tayo walang halaga, hindi tayo importante. Makinig kang mabuti, kapatid ko at kaibigan. Ikaw po ay napakahalaga sa Diyos. Ang iyong halaga ay kasing halaga ng buhay niya, sapagkat ito ay ibinuwis niya alang-alang sa iyo. Kaya nga po, pasalamatan natin ang ating pong mahal na Diyos sa kanya pong pinakikita ngayong umaga. No po? Na hindi po mahalaga kung ano ang antas mo sa syudad, kung ikaw man ay maraming mansyon o ikaw man ay wala, kung ikaw man ay may ranggo o ikaw man ay wala. Ang sinasabi sa atin na ating pong babasahin, ang iyong buhay ay pinagpapahalagahan ng ating pong Panginoong Diyos. Okay, so tingnan pa po natin ang ating pong pagpapatuloy sa ating pong pagbasa. Okay, wait lang po, bagal ang paglipat niya. Okay, sabi dito, hindi niya tayo binigyan ng lakas ng loob na isipin na dahil sa kayamanan ng sinuman ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, huwag po nating na ipagmalaki ang kayamanan na kung saan ay maaari nating bilhin ang kaligtasan.
Hindi po nangyayari yan mga kapatid. Hindi natin nabibili ang kaligtasan. At hindi rin po natin ito napagtatrabahuhan. Sapagkat ang wika ng Biblia, Ephesians 2 verse 8, mga minamahal ko, sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Biyaya po, ano po ang biyaya? Yan po yung mga hindi nating karapatan ay atin pong natatanggap. Iyan po ay habag at awa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga mga minamahal, hindi natin po pwede na maging atin po yung passport to heaven. Na marami tayong sasakyan, marami tayong mga mansyon. Hindi po gayon mga minamahal ko. Kundi ito ay relationship nyo po sa ating pong mahal na Panginoon Hesus Kristo. Yaong mga miyembro ng simbahan na kapag ang isang kapatid ay naging dukha, tinatrato siya na para bang hindi siya karapat-dapat sa kanilang paunawa at tiyak na hindi natutunan ito kay Kristo. Ang pagpapasakop sa kasalanan ang nagdudulot ng malaking kalungkutan ng kaluluwa. Mga kapatid, ngayong umaga nawa ay matapos po nating mabanggit yon, mga kapatid, samahan po natin ng prayer. Na kung saan idalangin natin na, Panginoon, maaari po bang hipuin niyo ang aking mata, na mamulat ang aking pong paningin, na makita ko ang kasalanan sa tunay niyang anyo, na ito ay nakaririmarim, na ito ay dapat layuan, na ito ang nagdulot ng kapigatian sa sangkatauhan, ito ang nagdulot ng kasakitan, kalungkutan, kabiguan, kaguluhan, at kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit ang ating pong Panginoon Hesus ay nabayubay sa krus. Ito pong kasalanan natin pong binabasa. Sabi niya, ang ganda kasi dito ng pagkabanggit niya, Sabi niya, ang pagpapasako sa kasalanan ang nagdulot ng malaking kalungkutan ng kaluluwa. Kung hindi kahirapan, kundi pagsuway, ang nagpababa sa ating pag-asa na magkamit ng buhay na walang hanggan, na naparito ng tagapagligtas upang dalhin sa atin tunay na kayamanan, tunay na kapayapaan, tunay na nilalaman, walang hanggang kaligayahan. Ang mga ito ay matatagpuan lamang sa buong pagsuko sa Diyos, sa perpektong pagkasundo sa kanyang kalooban. Kaibigan, kapatid ko, kung ikaw po ay nagugulmihanan, kung ikaw ay napakaraming mga iniisip mo na ang pagkukulang ay sagana sa iyo, napakaraming mong mga nagpapabigat sa iyo pong pasan-pasan, ang ating pong Panginoon Hesus, sa Kanya natin matatagpuan, mamamahal ko, ang kapayapaan, ang tunay na kaligayahan. Sa Kanya natin matatagpuan ang kalakasan. Sa Kanya natin matatagpuan ang tapang, ang lakas ng loob, ang kapanatagan, ang kapahingahan, at ang tunay na kaligayahan. Opo, sa atin pong Panginoon Hesus, sa isang perpektong pakikipagkasundo sa Kanya pong kalooban, kung atin pong ilalagay ang ating Panginoon Hesus bilang sentro ng ating pong buhay. Madalas ko pong binabanggit, ang buhay natin o yung atin pong pamilya, ang atin pong sambahayan, nawawala ang kapayapaan oras ng ating pong Panginoon Hesus ay naitaboy natin sa labas ng ating tahanan. Bakit ko po nabanggit na naitaboy? Kasi ang environment po na marapat lamang na meron ang banal na Espiritu ay yun pong makapananahan siya. Kung ang ating pong buhay ay masalimuot at puno ng galit at hinanakit, at hindi po environment of heaven na itataboy po natin, natatadyakan natin palabas ang ating pong Panginoon Hesus. Sa mga tuwid, yung lahat ng meron siya, kasama po nating naitataboy. Kaya nagsisimula po ang gulo, nagsisimula po ang di pagkakasundo, nagsisimula po ang masalimuot na pamumuhay, nagsisimula ang kahirapan. Kaya nga nabanggit ko last time, ang pagkakasakit sa spiritual ay nanghihikayat ng pagkakasakit sa ating pisikal, emosyonal, mental, sosyal. Bakit? Nagkakasakit ang kabuuan kapag ang pagsuway sa kalooban ng Diyos ay nagpapasimula. Mga minamahal ko,
Kaya nga ngayong umaga ay mapaalalahanan tayo na kinakailangan po na ating pong Panginoon Hesus ay matagpuan natin na siyang kayamanang ating pong hinahanap. At isang kayamanang ating natagpuan na kapag natagpuan na natin ay sino po ang iiwan doon sa kayamanan? Kayo po ba mga kapatid, sa taninhaga po ng nakatagong kayamanan, nang matagpuan nung nagbubungkal sa lupa ang kayamanan, ang ginawa niya, tinakpan niya muna ito panandali. Siya'y umuwi, pinagbili ang lahat-lahat ng kanyang ari-arian at binili yung kanya pong binubungkal na lupa. Upang sa gayon, yung kayamanan kanyang natagpuan ay hanapin pa ang iba pang kayamanan. Kaya, mga kaibigan ko at kapatid, kung si Kristo ay nasa loob na ng tahanan natin, natagpuan natin siya, huwag na pong bibitiw. Naman ko, huwag na po siyang iwanan at itaboy. Sapagkat sa sandaling ating iwanan yan, yung ating pong pinag-aaralang ito, na sa kanya natin matatagpuan ay bye-bye lahat po yan. Ang sabi dito, si Kristo ay dumating sa ating mundo upang mamuhay na isang buhay na walang dungis ang kalinisan, upang ipakita sa mga makasalanan na sa kanyang lakas, sila rin ay maaaring sumunod sa mga banal na tuntunin ng Diyos, ang mga batas ng kanyang kaharian. Siya ay naparito upang palakihin ang batas at gawin itong marangal sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod sa mga prinsipyo nito. Opo, ito po ay halimbawang iniwan ng Panginoon na kung saan ang ating pong willingness, yung ating pong surrender to God, plus yung divine power equals po ay iyan po ay victory. Opo, I can do all things through Christ which strengthens me. At ang atin po, ang buhay ni Kristo, mga minamahal ko, na isang perpektong pagsunod sa kautusan ng Diyos ay magiging posible sa pamamagitan po din niya na sa atin ay magbibigay ng kalakasan. Pinag-isa niya ang sangkatauhan at pagka-Diyos upang ang mga nahulog na tao ay maging kabahagi ng banal na kalikasan at sa gayon ay makatatakas sa katiwalian na nasa mundo sa pamamagitan ng pagnanasa. Mula sa Ama na si Kristo ay patuloy na kumukuha ng kapangyarihan na nagbibigay daan sa Kanya na panatiling malinis ang kanyang buhay mula sa badik o mantsa ng kasalanan. Yung kanyang pong total dependence sa kanyang pong Ama nang siya po'y namumuhay dito, yung ating pong Panginoon Hesus, yan po pinakikita sa atin na kailangan natin ng total dependence, total surrender of our hearts sa ating pong mahal na Diyos upang sa gayon, ang buhay ng ating pong Panginoon Hesus na ating pong pinag-aaralan ngayon ay maging totoo sa atin. Mga kaibigan ko, ang ating pong Panginoon Hesus ay nagbanggit. Ang banal, ang kasulatan ay nagbanggit. Ang sabi niya, magpakabanal nga kayo sapagkat ako'y banal. Alam niyo, kapag nag-utos po ang Diyos, siya ay nag-uutos sa mga bagay na kung saan ay ito ay mangyayari. Kaya wag natin pagdudahan, mga minamahal ko, na hindi natin magagawa kapag nag-utos ang Diyos, doable po yon. Huwag po natin pag-alinlangan na, parang imposible man natin magawa. Mga kapatid ko, lagi po kapag nag-utos ang Diyos, yun po ay tinitiyak niya na ang tao ay makasusunod. At pinapagaan niya, mga minamahal ko, ang utos na yon upang tiyak natin pong masundan. Kasi just imagine, mga minamahal ko, alin po madaling sundin? Ang sabi po sa ating mga gulang, sa lahat ng punong kahoy na yan na mabubunga, pwede mong kainin. Samantalang yung isa ay wag mong kakainin. Alin po mas madali? Yan o ito? Sa lahat ng punong kahoy na yan na namumunga, wag mong kakainin. At yung isa, yun lang ang pwede mong kainin. Alin po mas madali? Di ba mas madali po yung isa? Sapagat lahat pwede mong kainin, isa lang ang hindi. Kaya nga kapag ang ating pong Panginoon Diyos ang siyang nag-utos, iyan po ay magagawa natin. Kaya wag natin pagdudahan. Okay, so yan po ngayon ating pong talakayin. Medyo napahaba tayo, paumanin po sa inyo. Kaya nga po samantalahin natin ang ating pong oras. Mga minamahal ko, ang oras natin ay 6:16 in the morning. Mahaba-haba pa ang ating pong pwedeng gawing sharing time. Ang katunay na kayamanan, iyan po ang ating pong aralin. Okay, paano natin nasumpungan ang tunay na kayamanan?
ano po, na siyang ating pong Panginoon Jesus. Paano nga naging kayamanan sa atin ng ating pong Panginoon Jesus? At beyond that, mga minamahal ko, na natagpuan natin ang tunay na kayamanan ng banal na kasulatan ay ang ating Panginoon Jesus. Ano pa po ang mga natatanging kayamanan ng ating natagpuan sa kasulatan na tunay nga na naging kapakinabangan po natin? At share naman po natin, mga kapatid, wag naman nating suluhin at gawin po nating blessing ang ating pong pagdalo sa pamamagitan po ng atin pong pagbabahagi. Kaya kung meron po tayong nais na i-share na napagandang karanasan ng patotoo sa ating pong pinag-aaralan, ay maigi po na atin po itong ibahagi ngayon. At sa ating pong muna sa Google Meet at sa FB Live, ay malaya nyo rin pong ilalagay dyan ang inyong pong mga pag-share at amin po itong babasahin. Ayan, si Brother Ronald ay bumabati, sabi niya, good morning po, happy Sabbath po sa lahat. Sister Bayan Salas ay bumabati ng good morning, happy Sabbath to all, God bless us all. At ganyan din sabi ni Sister Imelda, happy birthday po, Sister Francine, wishing you good health, wealth, success, love, long life, at and happiness. God is the center of your life and may you continue to serve the Lord. May your loving Heavenly Father bless you. We love you, keep safe, stay healthy, stay connected to God. Yan, amen and amen. Okay, sa ating pong Google Meet ay wala naman. Kaya nga po, mga naman ko, maging maalam po tayo sa mga aralin, at matuto muna sa kanyang pagtuturo. Okay, si Ate Edith, sige po, go ahead. Tapos ay Sister Marical. Thank you so much sa panguna. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, hindi naman nagiging hadlang ang kahirapan sa ating mga buhay. Basta tayo po ay naandyan ang ating Panginoong Diyos. Kung ano po yung nakukuha natin, maging satisfied po tayo. At yung mga nababasa natin sa Biblia, hindi lang po para sa mata. Isa isip natin, isa puso natin. Wag lang na binabasa natin sa pag-akala natin na tayo po ay okay na, Panginoon, nagbabasa po ako ng iyong mga banal na salita, pero hindi ko po maisagawa. Bakit po nagkakaganon? Yun po yung parang napapaisip sa akin Kasi dito po is talagang pinapasok at pinapasok kung kailan ka lumalapit sa ating Panginoon, iyan hinahadlangan po tayo talaga ng yan si Satanas. Kaya tayo po, nagbabasa po tayo. Ito yung paggawin nating pananggalang kay Satanas na hindi niya tayo kayang pasukin kasi naandyan ang Panginoong Diyos. Kaya yung tinatamasa po natin na, mahirap po tayo, pero masaya ang buhay natin. Yun po, that's all it counts. Kung baga sa akin, kasi marami po akong nakikita mahirap naman sila. Naghihikahos. Pero masaya po sila. Mayroon naman pong yung hindi na pinagkukulang. Correct. Naibigay na po ang lahat na mga kailangan, ganon. Kumbaga is, I want more, and more, and more. Doon pa yung iba po is talagang nalilihis pa rin po. Kaya, kailangan po natin talaga yung ating malakas na well-being. Talaga kung paano natin isang galang ang ating mga nababasa, ang ating napapakinggan sa simbahan natin. Huwag po nating alalahanin ang kahirapan kasi yan pong kahirapan na yan is talagang, kumbaga, sabi nga mahirap ako pero may Panginoon ako. Happy ang pamilya ko. Hindi yung ganun na, payaman ka ng payaman, wala ka ng time sa simbahan, wala ka ng time sa Panginoong Diyos, wala ka ng time sa iyong pamilya. Ano pa yung magiging kadahilanan ng iyong paghihirap kung wala ka namang Diyos sa iyong buhay? Iyang pera mo ba, mababayaran mo ang Panginoong Diyos? Sabi mo, magbayad na lang po ako para ako ay mapaakyat ko na sa langit. Pwede ba yun? Kaya kung ikaw po ay napatay sa paghahanap buhay ng, yung sabi ko, want more and more, may isasama po ba sa hukay yung pinaghirapan mo? Hindi po. Pero kung tayo ay nasa Panginoong Diyos talaga, is kahit anong mangyari, satisfied ang buhay natin. Masaya ka. Yes. Kailangan lang po na tayo po
ay ma-satisfied kung ano yung mayroon sa atin. Amen. Anuhan natin, pagamutan natin na kasi masaya ang buhay may Diyos tayo. Yan ang mamamagitan sa atin. Kasi kung sa akin lang po palagi akong may sakit, pero salamat pa rin sa Panginoong Diyos. Yes. Dahil sabi ko nga po, hindi baling ako ng magkasakit, huwag lang po yung mga kapatid ko. Kasi ang mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga apo ko, is mahirap ang buhay. Dito po sa amin is okay lang po kasi may health insurance kami. Nakakapasok kami sa loob ng base para magpagamot. Pwede kaming kumuha ng gamot doon anytime. Kaya yun po is pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos na ako na lang po. Kung pwede lang, akuin ko po ang lahat. Pero hindi po sapat yan yung aking pag-ako, Brother Marlon Kaya nakakaawa po talagang ating Panginoong Diyos kasi hindi niya tayo napapasaya. Kahit anong gawin ng ating Panginoong Diyos is talagang nandiyan pa rin tayo na sige pa rin tayo sa patuloy na paggawa ng hindi niya ikinakaligaya. Kaya ngayon, pag tayo po is talagang kumbaga, syempre, sabi ko nga, napapagalit talaga natin ang Panginoong Diyos. Kung magsisi tayo, Brother Marlon, karamihan, most of the time, is wala sa una ang pagsisisi. Always nasa huli. Sabi ko nga, wag maghintay na may mawala or something. Practical lang po, syempre sa ating mga kapatid na na bago man ang balik sa ating Panginoong Diyos. Kaya yun po yung wag po nating hangarin yung napakarami. Basta tayo ay kumakain 3 pieces. Meron nga po ako talagang nakita na 2 beses lang po kumakain ng pamilya. At ako po yung napapaiyak pag nakikita ko po yung ganun. Na sa gabi po at wala na silang masaing, is tubig na lang daw po yung iniinom ng mga bata. Pero masaya po sila, nandoon lahat ng pamilya. Kaya okay lang po yun. Hindi naman okay dahil talagang nagugutom ang mga bata. Pero masaya pa rin po sila dahil magkakasama. Trying hard naman po yung family para maanoan. Pero sa sobrang, syempre, mahirap naman po yung talagang maghanap buhay dyan sa atin is, nahirapan pa rin mag-provide ng tamang-tama. Kasi sapat-sapat lang po sa dalawang pagkainan, maglugaw, okay lang. Kasi harap-harap kayong kakain. Kaya yun po ang aking naisishare lang po na maging satisfied, wag pong maging hadlang ang kahirapan at gustong-gusto mo pang more. Dahil sabi nga, God will provide. Kaya naandyan lang po siya. Kaya tayo po ay patuloy naman ang palataya dahil may pangako ang Panginoong Diyos para sa atin. Yan lang po. Sorry po, napahaba. Amen. Thank you so much for sharing po. Naalala ko tuloy, nabasa ko sa FB ko yata nabasa yon. Saan ang pinakamasayang tao daw po ay yun pong natutunang makontento. Tama nga naman mga kapatid ko, Kasi kapag ikaw ay nasiyahan kung anong meron ka na, ikaw po ay magiging satisfied na. Pero sa sandali na lagi kang may hinahanap, lahat ng wala ang hinahanap mo ay kailan ko po magiging masaya. Kaya po mga naman ko, yung matagpuan mo ang tunay kayamanan na sa ang ating Panginoon Jesus, yan po magpapasimula ang tunay na kaligayahan. Okay. Sister Marical, pagkatapos ay Brother Dong, pagkatapos ay Sister Imelda po. Happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. Natatak lang po sa akin na yung kagabi po na message ni Brother Ronald na kung saan dead or alive. Sa buhay po natin ngayon talaga po ay makita po natin napaka-risky po talaga ng buhay natin. Challenging po na talagang nakikipaglaban po tayo sa hukay. Kumbaga po ay sa araw-araw ng ating buhay ay meron po talaga ng mga pagsubok po na anong pipiliin natin ng Panginoong Diyos o ang kapahamakan.
So nakita ko po na talagang mahal po tayo ng Diyos na kung saan po ay kagabi pa lang ay nagpapaalala na sa atin, basta sa atin na kung saan ngayon ay ganun din po, anong pipili natin, yung baga ang kayamanan, wala na pong ibang kayamanan talaga na mayroong Diyos sa tahanan. Paano na kaya kung talagang walang Panginoon na umagapay, na kung saan po talaga pong kahapon ay salamat sapagkat yung Matthew 11:28 na sabi niya nga, lumapit tayo sa ating Panginoon, tayo nabibigat ang lubha at sa inyong pasanin at kay bibigyan ko ng kapahingahan, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kasi sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling-dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Salamat po sapagkat merong banal na kasulatan na sasabihan mo ng iyong mga kabigatan na ikaw ay bibigyan niya ng kapahingahan. Talaga pong kapit lang po, ano man po ang mangyari ay never give up na. Amen. Ang Diyos po ay naandiyan para sa bawat isa sa atin. Yun nga po, mahal tayo ng Diyos. Kaya wala nga pong hinahangad talaga sa buhay kundi mayroong Panginoon. Kasi po anumang hirap po yan, na pag nalalampasan po yan, anong wala sa tahanan, okay lang po yan. Basta po masaya na mayroong Diyos sa tahanan na sama-sama na buong pamilya. Napakasaya po. Kaya nga po yung mga gantong pagsubok ay siguro po ay pasasalamat ko sa Panginoon sapagkat mas marami pa pong matitinding pagsubok ang ating pong kadadaanan. Tayo po ay sinasanay niya lang para maging matatag kasi pagdating ng araw, sino pong makakatayo? Tayo po ba? Mga kapanindigan po, tinuturuan niya tayo makapanindigan hanggang siya po ay dumating na. Magtiis po tayo upang tayo ay maligtas. Yun lang po mga kapatid at mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Magpakailanman. God bless us all. Amen, Sister. Amen. Po, Amen. nating iwawaglit sa ating pong alaala. Nasa Kanya nang gagaling lahat. No po? Yung ating pong buhay, yung ating kapayapaan, yung ating kaligayahan. Lahat, Kanya po galing yan. Ngayon, iyon po ay willing niya na yung pong blessing na yun ibigay sa atin. Ang problema, kapag tinanggihan natin ng Diyos at ating inalis sa ating sistema, lahat po yun inaalis din natin. Kaya pumapasok po ang kaguluhan at mga hindi magagandang bagay kapag ang ating pong Panginoon Jesus ay hindi na naging sentro natin pong buhay at sentro ng ating pong tahanan. Okay, sino ba yung nabanggit ko? Sige po, go ahead. Kung sino yung nabanggit ko, susunod. Sister Imelda yata, pagkatapos sa Brother Dong. Si Brother Dong muna, sinabi niyo po. Okay, Brother Dong, sige po, go ahead. Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre po, hindi naman lingid sa atin ng tunay na kayamanan. Nawala, Brother Dong, ang iyong sound. Yan, sige. Wala. Nawala, Brother Dong. Wala. Alang sound, Brother Dong. Okay, Sister Imelda, ikaw muna, sige. Mapagpalang umaga po sa ating lahat and happy Sabbath po. Sa buhay po natin na to, ang tunay na kaligayahan at ang tunay na kayamanan ay tanging sa Panginoon lamang na siyang maging sentro ng ating buhay. Sa kabila ng mga trials and tribulation, kasakitan, kamatayan at kagalingan ay tanging sa Panginoon lamang. Kapag tayo ay nagbabasa at nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, ito ang ating sandata sa ating buhay. Sa kabila ng mga kaganapang ito, halos lahat sa buong mundo, nagaganap na ang kaguluhan, patayan dito, sa doon na makikita mo yung mga, lahat ng nakasulat sa Biblia ay nagaganap na. Kaya sa mga oras na ito, ang buhay natin habang may buhay, may pag-asa, gamitin natin sa Panginoon dahil ang tanging ligtas na lugar lamang ay sa piling ng ating Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, ang sabi nga ng Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo, ikaw ay aking aalalayan, ikaw ay aking tutulungan ng kanang kamay ng aking katwiran. Sa kabila ng mga kaganapan sa ating buhay, mas manatili tayong nakakonekta sa Panginoon. Alalahanin natin na may Diyos tayo na magpuprovide ng ating lahat ng pangangailangan. Siya ang dakilang manggagamot, siya ang nagbibigay lahat ng ating pangangailangan.
makikita mo na napakabuti ng Diyos, kaya wag natin ikahiya na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon at ang mabuting balita ay ipalaganap sa buong mundo. At sa ating mga nasasakupan, huwag tayong mahihiya dahil tanging sa Diyos lamang ang ligtas na lugar. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay at wala na tayong ibang mano. Kung sa tao mabibigo ka, sa Diyos lagi kang panalo. Kaya kasama natin ang Panginoon sa lahat man ng laban. Magandang umaga po at happy Sabat po sa ating lahat. Amen. 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 Mga kapatid, wala na pong bitawan. Kung niyo pong papansinin, mag-observe po kayo maigi, mga kapatid. Yung ating pong kapaligiran ay talagang napaka-grabe ang mga nagaganap na mga aksidente. Parang pinipitas yung buhay ng tao. Alam niyo po ba na yan po ay nasusulat? Yan po ay pinakita kay Sister White na kung saan ay mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng panahon. Unti-unti iniaangat ang kapangyarihang nag-iingat sa sangkatauhan upang makagawang maluwag ito pong si Satanas. At naiiwan na lamang ang kanyang pag-iingat sa kanyang mga lingkod, mga kapatid. Yan po ay mga palatandaan ng napakalapit ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Wala na pong bibitaw. Hindi ito ang panahon na tayo po ay magdidili-dali pa, mga kapatid. We decide kung kanino ba tayo talaga tatayong bandera, mga kapatid. Okay, sige po, Brother Alan, go ahead. Bago tayo mag-pray. Sabi po dito sa Letters and Manuscripts ni Ellen G. White, July 4, 1912, paragraph 5, ang mga sumusunod sa kanya ay dapat makibahagi sa kanyang kahirapan. Kung sino man ay gustong sumunod sa akin, ang sabi niya, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa gayoy, ay magiging aking mga alagad. Ang pagpapasakop sa kasalanan ang nagdudulot ng malaking kalungkutan ng kaluluwa. Hindi ang kahirapan, kundi ang pagsuway ang nagpapababa sa pag-asa ng tao na magtamo ng buhay na walang hanggan na dumating ang tagapagligtas upang dalhin siya. Tunay na kayamanan, tunay na kapayapaan, tunay na nilalaman, walang hanggang kaligayahan. Ang mga ito ay matatagpuan lamang sa buong pagsuko sa Diyos, sa perpektong pagkakasundo sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, hindi po sa lahat, siguro sumahin natin lahat ng bagay, pero hindi na po natin matatagpuan doon tunay na kaligayahan o tunay na kayamanan. Kay Kristo lamang po, mga kapatid, makikita ang tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan at tunay na yaman na magkakaroon tayo. God bless us all. Amen. Amen. Thank you, Brother Alan. Okay, Brother Dong, sige po. Baka bago tayo mag-pray. Baka sakaling meron na. Brother Dong, sige po. Testing. Hello. Okay na po, Elder. Okay na po. Okay, sige. Okay, tayo po ay mag-pray na, mga kapatid. Thank you so much po sa inyo po mga pag-share. At ngayon na po ang tamang kapanahunan, mga minamahal ko. Ito po yung atin pong bahagi ng pagtugon at pagtatalaga. Ito po ay yung atin pong prayer time ngayong umaga. Okay, tayo po ay manalangin na, mga kapatid. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa mga mensaheng aming napakinggan. Minsan pa, O Diyos, ang aming pong kahilingan, isulat dawa ito sa aming pong puso. Na huwag namin malilimot, O Diyos, gaya po ng iyong kautusan, na iyo po inyong itinatatak sa bawat puso ng inyong mga anak na lingkod. Upang sa gayon, ito po ay maging bakod ng proteksyon, sapagat ang lahat ng iyong kautusan, ano po nito ay pag-ibig, pagmamahal sa amin. Kaya nga kung ito ay amin pong susundin, at kung ito po ay aming pagpapahalagahan, tunay nga na para sa aming kabubuti ang lahat ng ito na inyo pong ninanais na gawin namin, O Diyos. Tulungan kami, Ama, kagaya po ng buhay na aming pong Panginoon Jesus na siya po ay nagkaroon ng total surrender sa iyo. Kaya nga po nagkaroon siya ng pagtatagumpay. Gayon din po ang dapat namin gawin, O Diyos, na magkaroon kami ng total surrender sa aming pong Panginoon Jesus. Sapagkat ang wika niya ay lahat ng bagay ating magagawa sa pamamagitan ng lakas na binibigay ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, bayan ng Diyos, ngayong umagang ito ay tugunin ang panawagan. At ang tinig ng Panginoon
at ang kanyang pagkatok sa ating mga puso, ngayon natin gawin. Huwag pong bibitiw sa panalangin. Huwag pong bibitiw sa pag-aaral at pagkakabuhay ng banal na kasulatan. Huwag pong bibitiw na namumuhay na umiibig kay Kristo. Sapagkat sa maikling sandali ng pagtitiis at pagsasakripisyo ay tunay nga na walang hanggang benepisyo ang ninalayo ng Diyos na ating pong matamasa. Opo, naman ko, hindi lamang po ang kanyang kalwaltian na ating inaasam, kundi maging ang kanyang kahirapan, Panginoon Diyos, mga mahal kong kapatid. Ito rin po ay ating aasamin na maging bahagi po tayo. Kaya nga po, samahan kayo ng Panginoon, bigyan kayo katatagan, bigyan tayo ng impatnubay at gabay, iahon tayo sa ating pong kinalulugmukan, bigyan tayo ng pag-asa, at bigyan tayo ng kaparaanan upang magtagumpay. Siya ang ating kayamanang natagpuan ngayong umaga at ating pong hawakan at huwag bibitiwan ang kayamanan ito. I-bless nawa kayo ng Diyos Ama at ang pag-ingat at gabay ng Banal Espiritu sa ating lahat at ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Humayo kayong payapa. Ang lahat po nining pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. Good morning, everyone. Amen. Amen. Morning po. Happy Sabbath po sa lahat. Mag-iingat po ang lahat na biyahe. Yan. Thank you so much sa inyong pong pagdalo at sa inyong pong mga pag-share. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye.